Sa isang maliit at tahimik na bayan, nakatira si Aling Rosa. Ang bahay niya ay luma, na may mga sahig na kumakalampag at mga bintana na maalikabok. Gumagapang ang mga baging sa mga dingding na parang mahabang berdeng daliri. Ang hardin ay napabayaan, puno ng mga damo at mga dahong sumasayaw sa hangin. Mag-isa lang si Aling Rosa. Ginugugol niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga ng kanyang mga manok at maliit na gulayan. Nagluluto siya ng tinapay sa lumang pugon na bato. Ang init nito ay pumupuno sa bahay ng nakakaaliw na aroma. Sa gabi, nakaupo siya sa tabi ng apoy, nakikinig sa kaluskos ng mga baga at huni ng mga kuliglig sa labas. Mabait si Aling Rosa, pero tahimik lang siya. Medyo takot sa kanya ang mga bata sa bayan. Nagbubulungan sila ng mga kwento tungkol sa kanyang bahay, tungkol sa mga kaibang ingay sa gabi, at isang mahiwagang kamalig sa likod ng hardin. Walang nakakita kay Aling Rosa na lumapit sa kamalig. Ito ay luma at sira-sira, ang mga kahoy na dingding ay nabubulok at natatakpan ng lumot. Ang pinto ay laging nakakandado, may mabigat na padlock at kadena. Ang kamalig ay nakatayo sa pinakalikod ng hardin ni Aling Rosa, nakatago sa gitna ng mga masukal na halaman at mga baluktot na puno. Ito ay isang madilim at nakakatakot na presensya. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot sa bakuran habang papalubog na ang araw. Alam ng mga bata sa bayan na lumayo. Nagbubulungan sila tungkol sa kamalig, nanlalaki ang kanilang mga mata sa takot at pagkamangha. Ang sabi ng ilan, doon itinatago ni Aling Rosa ang mga gamit ng kanyang yumaong asawa. Ang kanyang alaala ay nakakulong mula sa mundo. Sinasabi naman ng iba na may itinatago siyang isang kakila-kilabot na sikreto sa loob ng mga dingding nito, isang bagay na napakasama na hindi ito dapat makita ng liwanag ng araw. Pero walang nakakasiguro. Hindi kailanman nagsalita si Aling Rosa tungkol sa kamalig at hindi siya kailanman lumapit dito. Iniiwasan niya kahit ang pagtingin sa direksyon nito, mabilis na inililipat ang kanyang tingin tuwing makikita ito. Ang kamalig ay nanatiling isang tahimik, nagmumuni-muni na misteryo na nagpapakain sa imahinasyon ng mga tao sa bayan at naglalagay ng mahabang anino sa buhay ni Aling Rosa. Isang gabi, isang bagyo ang humagupit sa bayan. Ang hangin ay umuungal na parang isang halimaw, sinisira ang mga puno at pinapalo ang mga bintana ng lumang bahay ni Aling Rosa. Bumuhos ang ulan, binaha ang mga kalye at ginawa ang hardin na isang maputik na lachian. Si Aling Rosa ay nakaupo sa tabi ng apoy. Ang kanyang puso ay mabigat sa isang kakaibang kaba. Tila bumubulong sa kanya ang bagyo ng mga nakakagambalang sikreto. Ang boses nito ay tumatagos sa mga bitak sa mga dingding at umiikot sa kanya na parang malamig na hangin. Ang mga apoy sa apuyan ay kumikislap at sumasayaw na naglalagay ng mga nakakatakot na anino sa mga dingding. Bigla, sa ibabaw ng dagundong ng hangin at ulan, nakarinig si Aling Rosa ng isang tunog. Ito ay isang mahinang tunog, isang marahang tap, tap, tap. Tila ito ay nanggagaling sa likod ng bahay, mula sa direksyon ng bawal na kamalig. Gumapang ang takot sa tiyan ni Aling Rosa. Kumabog ang kanyang puso. Hindi pa siya nakarinig ng anumang ingay na nagmumula sa kamalig noon, lalo na sa isang gabi na ganito. Nakipaglaban ang kuryusidad sa takot, na hinihimok siyang mag-imbestiga. Nanginginig ang mga kamay, sinindihan ni Aling Rosa ang isang lampara ng gas, ang kumikislap na apoy ay naglalagay ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding. Mahigpit niyang hinawakan ang lampara, namumuti ang kanyang mga buko, habang dahan-dahan siyang naglalakad papunta sa pintuan sa likod. Ang bawat hakbang ay isang pagsisikap, ang kanyang mga binti ay mabigat sa takot. Ang tunog ng pagtapik ay lumakas habang papalapit siya sa kamalig. Ngayon ay sinamahan ng isang mahinang kaluskos na nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot niya ang padlock. Ang kanyang hininga ay nahuli sa kanyang lalamunan. Habang kinakalikot ni Aling Rosa ang kandado, isang malamig na bugso ng hangin ang humampas sa pinto ng kamalig, binuksan ito ng may unggol. Ang lampara sa kanyang kamay ay kumislap ng husto, sandaling inilubog siya sa kadiliman. Nang bumalik ang liwanag, napasinghap si Aling Rosa. Ang kanyang dugo ay naging yelo. May nakatayo sa pintuan. Ito ay matangkad at payat, nababalutan ng puti. Umaagos na damit na tila mahina na kumikinang sa dilim. Ang mahaba at itim nitong buhok ay nakalugay sa likod nito. Itinatago ang mukha nito. Huminto ang paghinga ni Aling Rosa. Sinubukan niyang magsalita.
ngunit walang lumabas na tunog. Humakbang palapit ang figura. Ang mga paa nitong walang sapin ay walang tunog sa maputik na lupa. Ngayon ay nakikita na ni Aling Rosa ang mukha nito. O sa halip, kung saan dapat naroon ang mukha nito. Sumikat ang araw na maliwanag at maaliwalas ang bagyo ay isang malayong alaala. Ngunit isang kakaibang uri ng bagyo ang nagsisimula sa bayan, isang bagyo ng pagkalito, takot at mga bulong-bulungan. Nawala si Aling Rosa. Wala siya sa kanyang bahay, ang kanyang kama ay hindi nagalaw. Ang apoy sa apuyan ay namatay, na nag-iwan lamang ng isang tumpok na malamig na abo. Ang kanyang mga manok ay nababalisa na tumitilaok, ang kanilang mga tawag ay walang sumasagot. Ang mga tao sa bayan, ang kanilang mga mukha ay bakas ng pag-aalala, ay naghanap kahit saan, ngunit hindi natagpuan si Aling Rosa. Pagkatapos, napansin nila ito, ang pinto ng kamalig, bahagyang nakaawang. Isang kolektibong pagsinghap ang dumaan sa karamihan, habang ang isang matapang na kaluluwa ay humakbang. Itinulak ang pinto na bumukas na may kaluskos na tila umalingaw-ngaw sa tahimik na pag-asam. Sa loob, ang kamalig ay walang laman, maliban sa isang lampara ng gas na nakahiga sa gilid nito. Ang apoy ay patay na, ngunit may mali. Ang balita ng pagkawala ni Aling Rosa ay kumalat sa bayan na parang apoy. May nagbulong na tuluyan na siyang nawala sa katinuan at nagpagalagala sa gabi. Ang kanyang katinuan ay ninakaw ng bagyo. Ang iba ay nag-isip na sa wakas ay natagpuan na niya ang kapalaran na naghihintay sa kanya, kinaladkad ng mga sikreto na itinago niya ng napakatagal. Ang kamalig, na dating isang bagay na nakakatakot na kuryusidad, ngayon ay nakatayo bilang isang simbolo ng takot at misteryo. Iniiwasan ito ng mga tao. Ang kanilang mga hakbang ay bumibilis habang dumadaan sila. Ang kanilang mga mata ay kinakabahang tumitingin sa madilim nitong pintuan. Nagpatuloy ang mga bulong, pinapatindi ng pangamba at lumalaking pakiramdam ng kaba. Ang mga bata, ang kanilang mga imahinasyon ay tumatakbo ng ligaw, ay nagsabing nakita nila ang anino ni Aling Rosa na lumilipad sa mga puno sa gabi. Ang kanyang puting damit ay kumakaway sa likuran niya. Sinabi nila na narinig nila ang kanyang boses sa hangin, isang mababa, malungkot na iyak na nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan, ngunit hindi na muling nakita si Aling Rosa. Ang misteryo ng kanyang pagkawala ay nanatili, na naglalagay ng isang anino sa dating mapayapang bayan. Ang kamalig ay nanatiling nakakandado, ang mabigat na padlock at kadena ay hindi nagalaw. Walang nangahas na pumasok sa loob, ang alaala ng gabing iyon ay mananatili magpakailanman sa kanilang isipan. Nagpatuloy ang buhay sa bayan, ngunit iba na ngayon. Isang pakiramdam ng kaba ang bumalot sa hangin, isang palaging paalala ng hindi nalutas na misteryo na gumugulo sa kanilang buhay. Ang mga bata, na dating nabighani sa bawal na kamalig, ngayon ay lumayo dito. Ang kanilang tawanan ay napalitan ng mga kinakabahang sulyap at mga pabulong na bulong. Ang bahay ni Aling Rosa ay nakatayong walang laman. Ang mga bintana nito ay madilim at walang buhay. Ang hardin, na dating maingat na inaalagaan, ay naging masukal at ligaw, pinawi ng kalikasan. Ang amoy ng pagluluto ng tinapay ay hindi na lumalabas mula sa chimenea, napalitan ng amoy ng kabulukan at kapababayaan. At pagkatapos, nagsimula ito. Isang mahinang tunog ng pagtapik, tulad ng mga kuko na marahang kumakatok sa kahoy na nagmumula sa direksyon ng inabandunang kamalig. Noong una, ito ay ipinagkibit-balikat bilang hangin, isang ligaw na hayop, anuman maliban sa kanilang kinatakutan. Ngunit ang pagtapik ay nagpatuloy, lumalakas bawat gabi, sinamahan ng mahinang kaluskos na nagpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Muli, sinakop ng takot ang bayan, mas mahigpit sa pagkakataong ito na tumatangging balewalain. Ang pagtulog ay naging isang luho na kakaunti ang kayang bayaran. Pinagmumultuhan ng mga tunog na umalingaw-ngaw sa gabi, isang palaging paalala ng hindi nalutas na misteryo na nasa puso ng kanilang bayan. Ang kamalig ay nanatiling tahimik sa araw, ang mga sikreto nito ay mahigpit na nakakulong sa loob ng mga nabubulok na dingding nito. Ngunit kapag bumagsak ang kadiliman, magsisimula ang pagtapik, isang nakakakilabot na ritmo na tila pumipintig na may sariling buhay. Isang nakakatakot na testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng takot at ng hindi alam.